Welcome to AppsTrain. This time, aalamin po natin yung minimum system requirements ni Adobe InDesign, Adobe Illustrator, and Adobe Photoshop. Okay, napaka-importante na alam natin yung system requirements ng tatlong ito. Kasi ito yung magsasabi kung yung Photoshop, Illustrator, or InDesign ay compatible, gagana, tatakbo sa ating laptop o di kaya sa ating desktop computer. Okay, so unahin natin si Adobe Photoshop. Okay, si Photoshop kapag Windows yung gamit natin, si Photoshop, ang kanyang processor ay Intel o AMD 64-bit. 2 GHz yung kanyang bilis o mas mataas pa May mga 3 point something na gigahertz mas maganda pag mas mataas yung kanyang bilis Okay, yung operating system niya ay at least Windows 7. Pwede tayo mag Windows 8, pwede mag Windows 10 mas maganda Okay, yung RAM niya ay 2 GB. Then yung kanyang space ng kanyang hard disk ay at least 3.1 GB Kasi yung 3.1 GB space ng hard disk, yan po yung gagamitin niya habang siya ay nag-i-install Kaya dapat may bakante yan ng 3.1 GB bago natin i-install Kung mas malaking bakante, mas maganda Okay, tapos yung kanyang video card ay 32-bit compatible sa 32-bit. Okay, kapag Mac naman yung gamit natin, ang processor niya sa Photoshop ang processor niya kapag Mac yung gamit natin ay at least multi-core Intel 64-bit din Tapos yung operating system niya at least version 10.13 or higher At yung kanyang RAM ay 2 GB. Then yung kanyang space naman doon sa hard disk niya ay at least 4 GB Tapos 32-bit yung kanyang video card Okay, so yun yung requirements ni Photoshop. Okay? So titingnan natin, tatandaan natin yan. Palagi nating tingnan yan kapag bago natin i-install yung Photoshop Kumusta naman si Adobe Illustrator Si Adobe Illustrator, yung kapag Windows yung gamit natin, yung processor natin ay at least multi-core Intel or di kaya AMD Athlon. Okay, pareho itong 64-bit Then si operating system, yung operating system ng ating Windows dapat 7 o mas higher. Then yung RAM ay at least 8 GB. Then yung ating hard disk ay at least 2 GB yung free bago tayo mag-install. And syempre yung ating video card ay 32-bit pa rin Kapag Mac naman Mac naman yung gamit natin, yung processor niya kapag install tayo ng Illustrator dapat ay multi-core Intel 64-bit din Then yung operating system niya ay 10.13 version ng Mac o mas higher, mas maganda Tapos yung RAM niya ay kailangan ng 8 GB. Then yung hard disk niya ay 2 GB Okay, kapag si InDesign naman i-install natin, tandaan natin yung processor natin ay dapat Intel o pwede na rin Pentium 4 basta 64-bit or AMD Athlon na 64-bit din Yung operating system niya ay Windows 7 o mas higher at yung RAM niya ay 4 GB. Then dapat yung ating hard disk ay may free siya na 3.6 GB bago natin i-install Then 32-bit yung kanyang video card Kapag Mac naman ang gamit natin at in-install natin ng InDesign, dapat yung ating processor ay multi-core Intel 64-bit pa rin. Then yung kanyang operating system ng Mac sa InDesign ay dapat version at least version ng 10.13 o mas higher, mas maganda Yung RAM niya ay 4 GB, kailangan ng 4 GB. Then yung kanyang hard disk ay 3.5 GB So yun yung mga minimum system requirements ng InDesign, Illustrator at Photoshop Mas higher na specs diyan ay mas maganda Ang palagi lang nating tingnan dito ay yung kanyang processor. Mas mabilis yung 2 GHz pataas, mas mabibilis na yan Then yung kanyang RAM At yung napaka-importante ng RAM na ito, yung tinatawag nating RAM. Kasi pag mas malaki yung RAM, mas makakagalaw tayo, mas makakapagtrabaho tayo ng mas mabilis.
sa Illustrator, sa InDesign at saka sa Photoshop. Okay. Para maintindihan natin lalo yung RAM, mas magandang sumayaw, mas mabilis sumayaw kasi doon sa malaking space kaysa sa doon sa maliit. Ibig sabihin, kailangan natin kapag nag-graphics tayo, kailangan natin ng mas malaking RAM as much as possible. Pero yung minimum ni InDesign, Illustrator at ni Photoshop, at least binanggit diyan 4 gig 4 gig or 2 gig Okay, saan ba natin makikita yung system information ng ating computer? Okay, punta tayo dito sa ating this PC. Ang gamit ko kasi ay Windows So this PC, right click natin 'yan. Okay, pag right click, properties. Okay, hintayin natin. Okay, ito lalabas yung system So nandito yung information ng ating system information ng ating computer kung anong Windows siya, kung anong OS siya, ano yung kanyang processor, ito yung kanyang processor, yung kanyang RAM. Okay? So dito natin makikita yung system information ng ating computer. Ano kaya mas maganda, laptop o desktop computer? Okay, doon sa dalawa may mga advantage kasi So pwede naman sa laptop marami naman gumagamit ng laptop kapag nagle-layout sila lalo na yung mga laptop na mga higher version yung matataas yung specs na sinasabi natin lalo na yung mga laptop na pang gaming so matataas yung specs niyan malalaking RAM niyan may mga video card so magandang gamitin yun sa graphics, sa layout design yung mga ganong klase at kagandahan ng laptop kasi napaka-portable nito kapag kahit saan tayo basta dala natin yung ating laptop, pwede tayong makapagtrabaho Pero ito naman yung advantage ng desktop computer Si desktop computer kasi, bagaman hindi natin siya pwedeng bitbitin basta-basta Pero ang advantage naman ng desktop computer in terms of performance, compare natin sa laptop, kapag same sila kapag same sila ng specs mas mabilis yung desktop Kasi almost 50 to 60% ng performance ni laptop compared doon sa desktop Si desktop 100%, ang performance ni laptop ay at almost 50 to 60% lang in terms of performance In terms of kapag may graphics naman graphics card naman tayo pareho sila may graphics card. Sa speed naman, ang speed ni laptop ay nasa 70 to 80% lang samantalang si desktop 100% So may pagkakaiba sila sa performance at saka sa bilis kapag the same sila ng specs At syempre mas mura yung desktop Ito ay importante ito ang pinakamalaking advantage ni desktop kay laptop ay yung desktop ay kaya siyang i-upgrade lalo na in terms of memory, in terms of RAM kapag ka nag-graphics tayo, napaka-importante kung malaki o maliit yung size ng ating RAM So kung mas malaki ay mas maganda, mas mabilis yung ating trabaho yung ating layout sa desktop yung desktop kasi meron siyang slot, may mga slot ng memory yan na pwede nating i-upgrade sa mas mataas mas dagdagan pa natin yung kanyang existing memory. Pero depende pa rin sa atin depende pa rin sa needs natin depende sa needs natin at saka sa situation natin. Pwedeng desktop, pwede rin namang laptop So depende sa atin wala namang problema doon Okay, thank you for watching at sana po nakatulong po sa inyo yung tutorial na ito, and please like and subscribe na rin doon sa ating channel Upstrain. Marami pong salamat.